Okay. Good day, good morning, good afternoon, good evening. Saan man tayo sulok ng mundo, magandang buhay sa ating lahat. So, bago po tayo magsimula po tayo sa isang panalangin para mas blessed tayo ngayong araw na ito. So, through Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hand. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. So, bago po ang lahat, ako po ay magpapakilala po sa inyo kung sino itong nagsasalita sa harapan nyo. Ako po si Susana Tina sa Santome. Ako po ay tubong Kabugaw, Ilocosur at sa kalukuyang OFW po na nakabase dito sa Milan, Italy for 15 years na bilang isang domestic helper at kasama ko po ang aking pamilya dito. Nakuha ko sila dahil pinitisyon ko nga kaya as of now, nandito sila kasama ko. So, dito, ang pag-uusapan natin ay mutual fund. Ako po ay nag-join sa IMG dahil gusto ko po makapag-invest sa mutual fund. Paano ko nakilala si IMG? Nakita ko sa isang Facebook na sino yung gustong mag-invest sa Jollibee through mutual funds. Kaya ako po ay nakasali dito sa IMG through my friend Facebook. Nakita ko yung post niya. So, nagtanong ako about mutual fund at doon umattend po ako ng Zoom webinar na kagaya nyo ngayon. Kaya ang topic natin is itong mutual fund. Okay, ano ba ang mutual fund? All you need to know is to start investing in mutual fund. Ano to? Ang mutual fund ay yung tayo, mga investor, marami tayo dahil kahit magkano yung i-invest natin, tayo po ay tawag natin ay investor. Kahit 1,000, 500 pesos, dahil sa ngayon ay pwede na ring 20 pesos para mag-top up sa ating mutual fund soldibo. So, ang investor, si fund manager. Mayroon tayong fund manager na humahawak o na kinokolekta lahat yung ating mga i-invest. Siya na po ang bahala na maglalagay sa mga securities o mga blue chips companies na matatag na, wala pa tayo, hindi pa tayo pinanganak sa mundo, ay meron na ito mga SM, BDO, mga bangko, BPI at SM, San Miguel Corporation, yung Ayala, yung Pure Golds, lahat na yung mamalaking company ay dito ay kaano ng mutual fund. So yung makikita, dahil ito ay diversified, 10 company, mamaya makikita nyo yung mga companies na saan nila ini-invest dahil si fund manager ay expert, siya na ang bahalang mag-invest sa mga blue chips companies at yung kikitain ay ibabalik sa atin. Kung magkano yung ininvest mo na 1,000 o 100,000, 50,000, yung kaya mo, yung returns, pag kumita ng 10%, 12%, 15%, pare-parehas yung ibibigay na interest sa atin.
So ipapasa niya sa ating mga investor kung magkano yung kinita. Yun ang mutual fund. So, eto, nahuli yung aking poster. Ako po ay OFW. I joined IMG last September 2019. Ako po ay Executive Marketing Director Green Jacket dito sa IMG. 2 years na po ako dito na nakasali dito sa company ito. Ako po ay isang financial educator. Nagtuturo po ako dahil natutunan ko dito sa IMG. So I'm also a certified associate financial planner. So paano natin ma-achieve itong financial freedom na sinasabi nila? Ito ba financial freedom ay having enough money without worrying about financial expenses? Ito yung hindi na tayo problema sa ating kaperahan. Kung mayroon tayong gusto, mayroon na dahil mayroon na tayong sapat na ipon o mayroon na tayong pera talaga nakalaan sa ating mga retirement. Yung retirement natin hindi naman nakaano sa ating age kung talagang may sapat na tayong ipon o yung mayroon na tayong financial freedom, kahit anong age pwede na tayong mag-retire, di po ba? So, eto. Build a solid financial. Meron tayong step by step o meron tayo talagang meron tayong anong tawag nito? Para ma-build natin ang strong financial foundation, meron tayong i-build or step by blocks para ma-build natin nga ng matatag kahit yung pag-build natin ay kagaya ng pagpapatayo ng isang bahay na kailangan talaga ay matatag o na-build, naghukay tayo ng malalim para sa pundasyon dahil kung hindi matatag yung pundasyon ng ating mga bahay ay magka-crack yan pag may didigra o may kalamidad na darating sa ating buhay, di po ba? Kagaya rin nitong pagbibuild natin ng financial foundation para lang yung pagpapatayo natin ng bahay. Kahit gaano kaganda yung bahay natin, kung hindi naman matatag yung pundasyon ng ating bahay, ay masisira po yun. Ganon din po dito sa financial foundation natin. So, ang kailangan, unahin natin yung healthcare. Itong healthcare ay may short term and long term. Yung short term, habang tayo ay nagtatrabaho, may trabaho pa tayo, ito po yung libre nating healthcare. Hindi tayo magbabayad kagaya natin dito sa abroad. Kung tayo ay OFW, mayroon tayong libreng healthcare sa mga ating amo. Pero yung long term na ito ay paghahandaan habang tayo ay may trabaho o bata pa, talagang kumuha na tayo ng long term dahil yun po ay kaagapay natin o yun po ang mag-aalaga sa atin pagdating ng retirement natin. So, kailangan talaga paghandaan na natin ngayon habang tayo ay may trabaho para kahit anong darating, magkasakit man tayo, ay meron tayong gagamitin. So, life insurance, ito naman yung instant money or replacement income, lalo na kung tayo ay breadwinner, kailangan natin dahil wala po tayong kasiguraduhan, marami pong uncertain sa ating buhay. So, kailangan natin ng life insurance. And eliminate debts. Unti-unti na nating bayaran o hindi na tayo uutang kung bad debt yung iniisip natin. Kung hindi natin kailangan, huwag tayong uutang dahil mai-stress po tayo kung marami tayong utang. Hindi pa nga tayo makatulog kung merong tayong utang na iniisip. Kaya mas maganda po, hindi tayo talaga
huwag tayong uutang. Eliminates. Unti-unti na nating bayaran ang ating mga utang dito sa IMG. Tuturuan po tayo kung paano natin unti-unti mabayaran ang mga utang, lalo na kung may interest po yan, dahil ang utang ay parang anay o dahil sinisira po ng ating bahay. Kung yung anay ay termite po yan na hindi natin alam, kinakain niya yung pundasyon natin, dahil ang anay ay hindi natin nakikita. Kinakain niya pala yung pundasyon ng ating bahay. So, hindi tayo uutang kung hindi kailangan. Kung good debt yan, oo, pwede, dahil magbibigay sa atin ng balik sa ating uutangin. Emergency fund. Ito naman yung dapat talaga meron tayo, dahil marami tayong darating na emergency sa ating buhay. Hindi natin alam kung kailan, kaya nga dapat talaga mag-create tayo ng pondo. Kung sakaling darating ang emergency sa ating buhay, meron tayong meron nang nakahanda na pondo para hindi tayo uutang. Iwasan natin yung utang, dahil kung meron tayong pondo, kahit ano ang darating sa atin na emergency ay meron na tayong nakalaan dyan. Investment. Ito naman ang pinakalas nating gagawin. Investment, kung meron na tayong lahat itong blocks na ito sa ilalim, meron na tayong karapatang mag-invest, dahil kung tayo po ay mag-i-invest, kagaya yung ginawa ko noon, na inuna ko talaga sa taas. Wala ako nitong dalawa dito na napaka-importante. Itong priority natin ay itong dalawang blocks sa baba. Dahil ako po ay breadwinner. Ako po yung talagang inaasahan ng aking pamilya. Kung sakaling may nangyari sa akin, magiging kawawa po ang aking pamilya. So, kung tayo po ngayon magbibuild ng financial foundation, lalo na sa mga bata o padre de pamilya, ay kailangan talaga sundin natin ito para matatag ang ating pundasyon. Para hindi tayo mahihirapan pagdating ng araw. Kung tayo po ay properly protected na, pwede na tayong mag-invest. Dahil kahit marami kang investment, kung hindi ka naman properly protected, pag sakaling mangyari po sa atin, kahit gaano pa karami yung investment mo ay wala. Hindi tayo mawawala yung investment mo, dahil malulugi ka. Pag inilabas mo yung investment mo, ibebenta mo yan ng palugi, kahit mura ay talagang ibebenta mo. Kaya mas maganda talaga properly protected po tayo. Kung sakali tayo ay magkasakit, meron tayong healthcare. Pag sakaling may nangyari sa atin, meron tayong life insurance. Hindi na maghihirap ang ating pamilya. Dahil kailangan natin talaga ang protection. Yan po ang priority natin sa buhay. So, ito po ay talagang pataas. Dito tayo sa baba, increase cash flow. Meron tayong mga ginagastos, dapat i-track natin, ilista natin, i-manage natin, i-reduce natin ang mga expenses natin. Dapat i-classify natin ang wants and needs natin. Kung hindi natin kailangan, wag muna, para enjoy later. Magsakripisyo muna tayo ngayon and we have to enjoy later. Ito namang investing. Investing, ang ibig sabihin, commitment ito to use money and expect to make more money to achieve long-term goal. Ito po ay mag-i-invest tayo, hindi po agad, hindi po yung magdodoble agad yung pera natin. Ito po ay isang commitment
na mag-i-expect po tayo ng mas marami pagdating ng panahon. Long-term goal po tayo. Investment. Saan ba maganda mag-invest? Sa bangko? Sa bangko ay binibigay talaga is less than 1%. Maganda mag-invest sa bangko kung yung pang-emergency fund lang natin. Sa negosyo, pwede namang mag-invest sa negosyo basta marunong po tayo, pag-aralan natin ng kaunti. Pwede naman sa real estate, bibili tayo ng bahay. Ito po ay magandang investment, ang real estate. Talagang kikita po tayo dyan. Stock market, mutual fund, ito po ay pag-uusapan natin ngayon. And healthcare insurance. Ito naman yung healthcare insurance natin ay talaga naman dapat na meron tayo dahil kailangan natin ang healthcare insurance. So why we invest? Bakit kailangan nating mag-invest? Para labanan ang inflation. To beat inflation and to achieve our financial goals. So two reasons why you should invest. Kaya ito, beat inflation, last February, 4.7%. Yung mga pera ba natin, nabibit pa niya? Saan ba naka-invest ang ating mga pera? Ilang porsyento po ang binibigay sa ating mga ini-invest na pera? So, inflation ang pagtaas po ng bilihin natin. And ito ay kahit saan tayo sulok ng mundo, ito po ay nararanasan po natin. If you save 100 pesos, example, ito po ang ibig sabihin ng inflation. If we save 0.5%, 0.25 cents ang ano niya, 20% withholding tax, kumita siya pero may 20% holding tax kaya 0.5, 0.05. So net after tax is 100.20. So ang inflation is 5% kaya minus 5 pesos. Kaya mayroon ka pang natirang 95.20. Ito na po yung value niya. Kaya yung pera natin invest na kikita sa bangko ay kinakain niya. Ito ay merong inflation. Ang inflation. So we lose. Lugi tayo. So to achieve our financial goals. At pangalawa, yung ma-achieve nating mga gusto natin, yung mga dreams natin sa buhay. So mayroon tayong tatlong financial stages in life. Lahat tayo ay nagsimula man at work at stage 1. Lahat tayo. After graduation, after tayong nag-aral, talaga magtatrabaho tayo. Tayo ay active income. Ito po ay stage 1. Habang tayo po ay tumatanda, man at work and money at work na tayo. Ito po yung stage 2. Siyempre, nagsimula tayo sa stage 1, yung sahod natin kung tayo po ay nag-iipon buwan-buwan, siyempre, meron na tayong investment. Meron na tayong pera kumikita, nagtatrabaho para sa atin. Ito yung stage 2. Stage 3 naman yung pera na ang magtatrabaho para sa atin. Ang goal po natin lahat talaga ay makarating dito sa stage 3. Yung pera na ang magtatrabaho sa atin. Ang tanong, anong stage na tayo sa ngayon? So, anong gusto nyo? Ano ang dream nyo? Ano ang goal nyo sa buhay? So, ang annual income natin, times 10 sa ating sahod. Kung example, tayo po ay may sahod na 20K per month, times 12 months, 300,000 per year. Ito po yung annual income natin. I-times 10 natin, dapat meron tayong 3 million. Ito po yung dapat natin talaga kunin na ating insurance. Times 10% per year, 300K per year, dapat meron tayong 25K per month na
kinikita ng ating pera. Ito yung sahod natin. Dapat meron tayong 25K per month sa ating pag ang annual income natin is 300K per year. Sorry. So, basics, rules, and consideration in investing. Sorry. Dapat meron tayong purpose o meron tayo talagang goal. Dapat clear po yung ating goal na ang goal natin ay yung pang-healthcare, pang-retirement o pang-education ng ating mga anak. O magkabahay o gusto natin yung dream car natin o pang-vacation. Gusto nyo. Ito po yung may kanya-kanya tayong goals sa buhay, dream na maabot. So, basic, have a goal and purpose. Totoo po yun. Dapat meron tayong goal para tayo ay anong tawag doon? Para aware po tayo na gusto nating maabot talaga yung goal natin at na-inspire po tayo araw-araw o buwan-buwan pag tayo po ay nag-invest kasi mayroon tayong goal na dapat maabot at purpose para magkaroon po yan. Ang short term and dapat alam natin yung target amount. Kailangan natin ilista kung magkano talaga ang gusto mo talaga maipon. And timeline, may deadline po yan. Dapat binibigyan natin ng time frame, timeline, kung ilang taon bago mo maabot yan na goal. Dapat sinusulat talaga. So a short-term goal, gagamitin mo lang yung pera within 1 to 2 years, safekeeping, sa bangko natin dapat i-invest o pwede naman sa banpan kung 1 to 2 years. Medium term goal, gagamitin mo ang pera within 3 to 6 years. Kung i-invest mo yan, 3 to 6 years, pwede mo nang kunin. Kailangan mo na. Long-term goal, mga dapat mong paghandaan, 10 to 20 years. Yung retirement natin, yung healthcare natin, yun ang long-term goal. Education ng ating mga anak. Yun po ang mga long-term. Kailangan talaga may timeline po tayo. So, tayo ay nag-aaral, di ba? From age 10 to 20, ito po yung nag-aaral pa tayo. After graduation, 20 years, dapat simula na tayong magtrabaho. So, ito po yung goal natin. Kung gusto nating makaipon ng 10 million at 4%, kailangan natin mag-save ng 27,500 per month. Pag sa 12% naman, kailangan nating 10,000 per month at the age of 20. Pero nag-invest tayo sa 1%, i-invest, kailangan natin ng 38,000 per month. Diba? Ang laki. So, mas maganda kung magsimula tayo ng mas maaga. Kaya nga namin tinuturo ngayon dahil pwede nating i-apply sa ating mga anak, mga kabataan, para malaman nila itong sikreto ng pagyaman. So, ito po yung higher return and high risk. Pag mataas po ang return, high risk naman po yan. Pero pag low risk, low return naman. So, kailangan talaga high financial IQ po tayo. High risk. Kung high risk yan, kung low financial IQ, low risk po tayo. Dahil pag hindi natin talaga naintindihan, ito po yung ibig sabihin. Kung meron tayong financial literacy, hindi po tayo matatakot mag-invest sa high risk. Dahil kung high risk ay mas malaki po ang kita.
high risk, high return. Ito po, don't invest in something you don't fully understand. Kailangan po nating maintindihan kung low risk, low return, high risk, higher return. Kaya ito po yung panglima, diversified. Nakakalat po yan ang ating mga investment. And time is our greatest ally. Kailangan talaga ng time. Kung nagsimula tayo ng mas maaga, mas maganda. Mas madali po tayong makaipon. So, 33 per day or 1,000 per month at 12% rate of return. Ito, 20 years, 20, tayo po ay nagsimula ng 20 to 60, makakaipon po tayo ng 1.8 million. Pag tayo po ay nag-invest nagsimula pa tayo ng mas edad na at the age of 30, 3.5 million na lang ang maiipon natin. At the age of 50, 1 million na lang yung maiipon natin. 'Di ba? Ang laki ng kung tayo po ay magsisimula ng mas matanda, ay kakaunti na lang yung maipon natin. So, pag-start po natin, 232,000 na lang. Yes. So, time is gold. Naman tayo sa stock market dito sa supermalls. Ayala, BPI, Globe, ito na yung mga blue chips companies na pinag-iimbesan ko sa direct stock. Sa Petron, Jollibee, meron na rin akong share sa Jollibee, Ayala, BPI, at Globe. Hindi ko na kayang bumili sa Globe dahil 1,000 per share. 1,000 pesos po. Kaya, at saka sa PLDT, mahal ang per share. At saka sa Meralco, mahal po ang mga share dyan. 2 ways to invest in stock market. Ito naman yung direct stock investing. Kung tayo po ay talagang gusto mag-invest sa direct stock, pwede nating pag-aralan. Parang yung ikaw, yung driver ng isang eroplano na ikaw ang bibili, ikaw magbebenta sa direct stock investing. Kagaya ko, napag-aralan ko naman kaunti dahil kailangan talagang pag-aralan natin bago tayo papasok dito sa direct stock. In direct stock investing naman, ito yung tayo po ay parang pasaheros ng eroplano. Ang direct, ikaw ang driver. Ikaw ang magdadrive. Ikaw ang may responsibilidad ng lahat. Pag ito naman indirect, mutual fund, pasaheros, pwede tayong matulog. Bahala na si fund manager. So, saan mo gusto? Direct stock market investing, kailangan constant monitoring, good source of information. Pag-aralan natin to. Investment savviness, bigger amount of money. Kailangan ng mas malaki. Hindi katulad sa mutual fund, pwedeng 500, 1,000, 20 pesos. Sa mutual fund naman, ito, yung sa investor, bahala si fund manager na magkukolekta lahat ang mga pera nating i-invest. I-invest niya lahat dito sa Jollibee, Philippine Airlines, GMA, PLDT, BPI, lahat na blue chips companies. Ito yung mga securities na pinag-iimbesan nila. At ito ay mag-generate kung ang return na nakuha ay 15%, 18%, o 10%, 12%, depende po sa kikitain ng fund manager. Kung magkano yung ininvest natin na 1,000, 2,000, o 1 million, 100,000, kung kikitain is 10%, 10% ng 1,000, 10% ng 100,000, 10% ng 1 million. Pare-parehas kung magkano ang ininvest natin.
Iyon po ang mutual fund. So, net asset value, itong NABs, kung magkano yung presyo ng per share. For example, ikaw ay nag-invest ng 1,000, ang NAV per share is 1 peso, kaya 1,000 share ang mapibili ng 1,000. Advantage of mutual fund, personal management, and potentially higher returns. Diversification dahil naka-invest sa 10, hindi lang iisa ang securities na naka-invest niya, kung hindi 10 ang companies na naka-invest niya. Pang-apat, transparency dahil nakikita po natin lahat ang ating mga top-ups. Great equalizer dahil po nakikita natin ang ating pinapasok na pera. Liquidity, kung gusto nating makita o gusto nating may yung pera natin, ay makikita po natin lahat. Accessible and affordable dahil kahit 20 pesos na ay pwede na tayong mag-top up. Safety, net of tax, ito po yung bond fund. Bond fund ay ito po yung fixed income securities. Average po ng return of rate of return is 6%. Sa stock market naman, ito po yung 90% na stock. Ito may average return of 18%. Return ito yung balance fund, ito po ay 50% stock, ito ay fixed income. Average rate of return is 12%. Ito po yung balance. So rate of return, ang bond fund mas mababa, nakaano sa 5 to 10%, and balance is 15%, and stock fund ay nakaano sa 20%. Ito po ay low risk, high risk. Sa stock fund, malaki high risk pero mas malaki ang kita. So take note, mutual fund is not covered by FDIC and returns are not guaranteed dahil tumaas, bumaba ang ating presyo ng NABs per share. So past performance is not a guarantee of future returns. Ito po yung once tayo po ay member ni IMG, ito po yung mga soldibo. Yung mutual fund natin na pinag-iimbesan ay ito po sa Ramber Strategic, kaano niya yung soldibo, dito po tayo pwedeng mag-invest sa ating mga mutual fund. IMG has the access to both direct and indirect stock investing. Ito, kung gusto nyong mag-direct, pwede yung MyTrade. Mag-register po tayo once tayo ay IMG member, ay ma-access nyo po to. So as a member of IMG, meron po tayong 50,000 life insurance. Kailangan lang nating i-activate ito ng one time na 500 pesos for Fidelity. And free investment seminar mutual fund at zero entry fee. Kagaya ng iba, pag tayo po ay mag-invest ng mutual fund, mayroon po tayong entry fee na 3.5%, pero pag tayo po ay member ni IMG, tayo po ay 0% forever. Access to stock online trading program, ito yung MyTrade. Nakagaya ko, nag-open po ako ng MyTrade. Ako po ay nakakabili ng direct na share ko sa Jollibee. Lahat po yung mga gusto natin ng mga blue chips company. For long term, pwede kayong dito. Dahil dito po, mas malaki ang kita pero high risk po siya, pero kailangan natin
pag-aralan muna bago tayo papasok sa MyTrade. And yun nga, zero load tayo forever. Exclusive for IMG members only. To yung Soldivo Strategic Growth Fund Portfolio kung saan naka-invest yung ating mga pera. Asset allocation, equities, nakaano siya talaga sa 86.4. Cash and cash dividends. Ito po yung sectors and top 10 holdings ng Soldivo natin. Ito yung sa SM Investment Corporation, SM Prime Holding, Ayala Land, BDO, Bank of the Philippine Island, Ayala Corporation, Metrobank, Mega Wide Construction, JG Summit, and Affiliates Equity Ventures. Ito po ang naka-diversified po ang ating Soldivo. So ito po yung example kung tayo po ay nag-invest sa ating mutual fund. Si Jan, magkaibigan po sila, si Jan at si Peter. Si Jan ay bumili siya ng one-time na share. Nag-invest sa mutual fund, 12,000 in one time. Ang NIP per share is 1 peso and 134 cent. Kaya ang share ang nabili niya is 10,582. Si Peter naman, bumili siya every month ng 1,000 dahil wala po siyang sapat na pera na 12%. Kaya every month siyang bumili na 1,000. Kaya 1,000 month of January, nakabili siya ng 882 share. February, nakabili siya ng 978 kasi bumaba po ang share kaya mas marami yung nabili niyang share. Ulit March, may 1,000 ulit siyang ininvest. Bumaba ulit yung share, naging 1 peso and 40 cents ay nakabili siya ng 996 share. So sa April, bumili ulit siya. Every month siya bumili 1,000. Kaya ang total na nabili niya is 12,000 pesos. Parehas sila ni Jan. Pero bakit mas marami siyang nabiling share? Dahil every month siya bumili. Kaya kung mas mababa yung nabs per share, mas marami siyang mabibili. Kaya mas maganda yung consistent tayo talaga bumibili ng share natin. So, maganda yung every month dahil hindi natin alam, yun nga na per share, bumabat pataas yan. Every day, hindi po nakaano yung price, bumabat tumaas yan. So ito yung scenario. Kung tayo po ang price per share, month 1, ito ay first na bumili siya, nakabili siya ng 10 share. Month 2, nakabili siya ng 8.33. Kaya ang total share na nabili niya is 42.28. Ang last price na share is 20 pesos. Kasi nung per share, ito yung price niya, 10 pesos. So tumaas yung ano niya, 12 pesos nung isa second month. Kaya ito ang total na value, 845.60. Pero ang naibili niya is 600 dahil 6 months siyang bumili ng tigwa 100 pesos. So, ang gain niya after 6 months, nakaano siya ng 245.60. So, 41% over 6 months, kaya 6.8% per month ang kinita. Ganon po ang pagkukompute ng ating kikitain sa mutual funds. Ito naman yung scenario 2. First month, nakabili siya ng 10 share. 100 pesos din ang inimbest niya. Kaya 10 pesos per share, kaya 10 ang nabili niya.
So sa second month, nakabili siya ng mas marami dahil mas mura, 7 pesos. So sa third month, mas mura ulit dahil 5 pesos ang per share na lang. So nung nakabili siya lahat ng share, total niya is 85.25 share siya. Pero ibinenta niya nung 10 pesos ang per share. Kaya ang total value ng ano niya is 852.50. Ang puhunan niya is 600 pesos. So kumita pa rin siya ng 252.50. Ang kinita po ay 42% over 6 months or 7% per month. Di po? Kaya mas maganda talaga, bibili tayo ng every month para tayo ay kikita pa rin. So ito naman yung scenario 3. Tingnan nyo kung ano talaga ang mas maganda. Yung 6-month na pag-i-invest niya ng 100 pesos, bumili siya, 10 share ang nabili niya at first month. Second month, 25 dahil bumaba po ng 4 peso. Third month, 50 share ang nabili niya dahil 2 pesos lang. Sa fourth month, nakabili siya ng 100 share dahil 1 peso lang yung per share, bumaba po siya. And then tumas ulit sa naging 2 peso. At naging 4 point something sa 6 months. So, ang nabili niya is 257.22 share. Ibinenta niya nung mura, 4 pesos and 50 cents lang. Pero kumita pa rin siya dahil bumaba po, tumaas. Ang total value is 1,157.49. Ang puhunan niya is 600 pesos pa rin. So kumita siya ng 557 pesos and 49 cents. So ang gain niya po ay 15.5% per month. Di po ba ang laki? Kaya maganda talaga. Alam natin na dapat buwan-buwan tayo bibili or anytime kung tayo ay may pera dahil hindi natin alam bumaba at tumaas talaga ang NAV per share. So be certain in uncertain time. Not timing is the better ally to help build wealth for your family. This is not a get-rich-quick scheme. Talaga po, totoo po yan. Kaya talaga mag-invest po tayo ng consistent. So procrastination, ito po yung sakit natin. Saka na lang, pero tayo po ay tumatanda. Kaya kailangan natin mag-execute na, take action kung ano man yung natutunan natin, gawin natin sa ating sarili muna para mas madali po nating i-share sa ating mga mahal sa buhay. So, act on it now. Kailangan natin ng execution. YOLO, you only live once. Yago, you also grow old. Ito po yung ating tandaan. Tayo po ay tumatanda. Every year, tumatanda po tayo. So, we need to act now. Action. Kailangan natin ng execution. Nag-aaral nga tayo. Kung hindi naman natin i-apply, ay wala pong silbi. Magtatrabaho pa rin tayo habang tayo ay buhay. The more we share and do the mission, the more we get our rewards. We were educated financially. Now, we build our solid financial foundation. Totoo po yan. I-start po nating i-build ang ating matibay na pundasyon financial para kahit ano po ang darating sa ating buhay, tayo po ay nakahanda. Mayanig man yan, pero nakatayo pa rin ang ating financial foundation. So, become our own boss. Dapat ikaw ang boss ng iyong sarili. No time card, no quota, and more time for our families. Yes,
we do our IMG business. Wala po tayong quota dito, mas marami po ang oras natin sa ating pamilya, and ikaw na po yung boss ng sarili mo. Wala kang boss na intindihin, ikaw ang boss ng. So how IMG helped me? Nakatulong po sa akin ang IMG. Kung paano ko po binild ang solid financial foundation ko dahil dito ko rin lang natutunan sa IMG. Ako nga, sabi ko kanina, nagsimula talaga ako sa investment na walang kaalam-alam sa short-term and long-term care. Sa iba kong video, please watch another. Ito po yung first time kong nag-mutual fund dahil kailangan ko pong i-record para sa mga lahat ng nagtatanong about mutual fund, wala silang time umattend ng Zoom. Kaya thank you for watching and please subscribe para ma-notificate ka, may notification kang matatanggap pag mayroon akong i-upload na new video. Thank you po, ang iyong financial educator for today, Susana Tinasa Santome, and thank you and God bless to all. To God be alone the glory. Thank you. Salamat.